Mga kapatid, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko dito sa video. Dahil ang nangyayari sa simula ng taong 2026 ay isang bagay na hindi ko pa nakita noon. Sa mundo ng libangan, lalo na sa gitna ng mga Kristiyano. Siguro naaalala mo pa kung paano ang mga Kristiyanong pelikula noon, di ba? Mga pelikulang mababa ang puhunan, mahina ang mga kwento. Madalas inuulit lang ang nasa Biblia o kaya'y ibang bagay ang kinukwento. Di ba? Sa kasamaang palad, nagiging sobrang maingat tayo, sobrang nagdududa. Kasi may ilang kumpanya na sumubok gumawa ng mga pelikulang biblical noon at palaging pumapalya. Madalas, napapansin ng nagbabasa ng Biblia o tumitingin sa screen na may mali. Naalala ko yung Exodo, mga Diyos at Hari na pinanood namin ng pamilya ko sa sinehan. Naalala mo ba yon? Layunin ipakita ang kwento ni Moises, ngunit parang malayo ang Diyos sa pelikula. Isang Diyos na parang ideya lang, na parang iniisip lang ni Moises sa kanyang isipan. At hindi siya Diyos na nagsasalita, nag-uutos, may sariling kalooban o nagpapakilala gaya ng nasa Biblia. Anong mahirap sa paggawa ng pelikulang base sa Biblia kung milyon-milyon naman ang Kristiyano sa mundo? Sigurado, ito ay tapat na manonood na sumusuporta kapag may kabuluhan ang isang bagay. Bukod pa dyan, mapapansin natin na ang mga himala ay tinatrato na parang mga natural na pangyayari lang. Alam mo yon, parang yan ang sinusubukan ng agham na ipaliwanag sa panahon natin ngayon. Diba? Gusto nilang ipakita, halimbawa, na ang paghati ng dagat na pula ay dahil lang sa isang hangin na dumaan sa mismong sandaling iyon. Pero ang hindi nila na ipapaliwanag ay kung paano dumaan ang hangin na iyon. Eksaktong nangyari iyon habang naroon ang mga Hebreo sa harap ng dagat at tumigil din ang hangin nang magsara ang dagat, eksaktong pagkatapos makatawid ang mga tao. Kaya palagi nilang gustong sirain ang kredibilidad ng Biblia at napakalungkot nito. Mapapansin natin na kadalasan ang kaaway ang nasa likod ng ganitong pelikula at hindi ito overacting. Mayroong labanan na nangyayari sa mismong sandaling ito sa kalangitan at kakaunti lang ang mga taong nakakapansin nito. Sa totoo lang, ang larangan ng libangan ang pinakamabisang paraan para lokohin ang mga tao. Ito ang pinakamabisang paraan para manipulahin ang buong populasyon. Dahil naaapektuhan ang pandinig at paningin natin, naaapektuhan din ang emosyon at damdamin. Maaaring gumawa ng pelikula ang iba batay sa sarili nilang interpretasyon o paniniwala ayon sa pag-unawa nila sa Biblia. Halimbawa dito ang pelikulang Noe. Naaalala mo ba? Ako, napanood ko na siguro 3 beses kasi gusto ko talaga. Alam ko naging kontrobersyal yun noon kasi yung direktor nagdagdag ng mga kwento at elementong di galing sa Biblia pero kinuha sa aklat ni Enoch. Kaya mapapansin mo doon yung mga nilalang na gawa sa bato. Tinatawag silang mga tagapagbantay na hindi naman lumalabas sa tekstong biblikal. Si Noe ay inilalarawan bilang litong-lito, magaspang, parang walang pinag-aralan at gumagawa ng matitinding desisyon. Hindi ayon sa gusto ng Diyos kundi sa pinagdaanan niya. Ipinapakita ng pelikula ang bagong pananaw mga kapatid. Iniisip natin na maganda at maayos ang arka ni Noe. Tapos lilitaw ang bahaghari at perpekto na lahat. Pero mga kapatid, hindi ganoon kaganda ang nangyari. Kung iisipin mo, naubos ang sangkatauhan, hindi lang mga tao kundi pati mga hayop. Pati kalikasan, lahat ay winasak. Para makagawa ng bagong mundo at magsimula muli ang Diyos sa tao. Tapat na ipinakita ng pelikula ang usaping ito. At may isa pang pelikula na nagpakita rin ng buhay ni Jesus. Ang pelikula ay Ang Huling Tukso ni Kristo, mga kapatid. Nag-udyok ng galit ang pelikulang ito dahil ipinakita si Jesus na nagnanais ng normal na buhay, asawa at sexual na pagnanasa. Para sa mga tunay na naniniwala sa Ebanghelyo, hindi ito maliit na detalye. Sinasalanta nito ang kwento dahil tinatamaan ang kabanalan ni Kristo at pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Naiintindihan mo? Kadalasan, ito ang dahilan ng pagkadismaya at pagdadalawang isip ng mga tao. Salamat sa Diyos, nagbabago na ang sitwasyon dahil tinatanggap na ng mga Kristiyanong kumpanya ang kanilang papel at lugar. Ang dating hadlang at problema ay ang pondo. Salamat sa Diyos, tinutulungan ng mga tao tulad sa The Chosen na pinondohan ng donasyon. Dahil dito, malaki ang kanilang nalikom na pera. Siguradong gumastos sila ng malaki at patuloy na gumagastos. Pero ito ang nagbukas ng pinto para makagawa sila ng mga pelikula na pang Hollywood ang kalidad.
Kung tutuusin, di ba? Ngayon, magkokomento ako saglit tungkol sa pelikulang Davi. Isinilang ang isang hari. Itong pelikula na nasa sinehan ngayon, hindi lang ito yung klase ng pelikula na pinapanood mo lang para makasuporta. Alam mo yon? Pupunta ako dahil pelikulang Kristiyano ito. Dapat manguna sa takilya ang ganitong pelikula kaysa sa makamundo. Pero hindi ganoon mga kapatid. Nagulat ako sa pelikula dahil totoong ipinakita ang buhay ni David. Pero hindi ito tungkol sa pagiging adulto niya. Katulad ng nangyari sa House of David na bahay ni David, yung napakagandang serya na iyon. Sa pelikulang ito, makikita nating pinag-uusapan nila si David noong buhay pa siya at nag-aalaga ng mga tupa. Una nating mapapansin na ipinapakita si David sa kanyang tunay na pagkatao dahil hindi siya higante o mandirigma, mga kapatid. Isa lang siyang simpleng pastol ng mga tupa, nag-aalaga ng mga tupa, amoy hayop siya. Alam mo yon? Isa siyang batang walang pumapansin o nagbibigay halaga sa kanya. Noong pumunta si Propetang Samuel sa bahay ni Jesse, para pahiran ng langis ang magiging hari ng Israel, hindi niya agad inakalang si David ang susunod na hari. Ni ang tatay, ni ang mga kapatid, wala talagang nagbibigay halaga sa batang yon. Pero mga kapatid, mismong Diyos ang nagsabi kay Propetang Samuel, huwag mong tingnan ang panlabas na anyo, dahil ang tinitingnan ko ay ang puso. Ang tao, panlabas lang ang nakikita, panlabas lang ang tinitingnan. Mapapansin natin sa pelikula na tama ang ginawa nila, lalo na sa mga hindi pa nakakaalam. A empresa responsável foi a Angel Studio. Siya ang responsable sa The Chosen at sa pelikulang Ang Tunog ng Kalayaan. Napanood ko at naantig, kaya naniniwala akong dapat mapanood ng lahat ang pelikulang iyon. At ang pinaka-interesante para sa akin ay ang kumpanyang ito. Talagang ipinagmamalaki nila na, tingnan ninyo, kami ay mga Kristiyano. May layunin kaming ipalaganap ang mensahe ng Ebanghelyo mula sa Biblia. At hindi sila nahihiya tungkol dito, mga kapatid. At nagtagumpay sila. Ipapakita ko sa inyo dito. Hindi ba nagsisinungaling ang numero? Bakit? Nag-invest sila ng higit 60 milyong reais sa pelikula ni Davi. At nakakakuha na ng resulta, salamat sa Diyos, mahigit 20 milyong reais na. Nabawi nila agad sa unang weekend na lampasan pa ang cartoon ni Bob Esponja. Mga kapatid, hindi lang naman nanood ang mga tao ng pelikulang ito dahil walang ibang pagpipilian. Hindi rin dahil talagang nagustuhan nila. Pero mga kapatid, ako mismo na-inlove ako sa visual, namangha ako sa dami ng detalye ng mga damit. Mapapansin mong iba ang klase ng damit ng kalabang tribo at ng mga tao ng Israel. Ibang paraan ng pamumuhay at pakikipag-usap, binigyang pansin pati pinakamaliit na detalye. At isang bagay na mapapansin mo ay may dahilan kung bakit nila ipinakita si David sa yugtong iyon, di ba? Sa panahon ng pagiging hindi kilala. At mapapansin mo na talagang ipinakita nila iyon. Ang batang bahagi, ang pagiging bata ni David, dahil doon mga kapatid, doon nabubuo ang ating pagkatao. Sa ating pagkabata nangyayari ang mga bagay, lalo na sa pundasyon ng ating buhay. Dahil dito, responsibilidad ng mga magulang na turuan ng tama ang kanilang mga anak. Sa mga landas ng Panginoon, dahil pagkatapos ay wala na ring saysay ang magreklamo tayo, kailangan nating turuan agad sa simula pa lang. Tama ba? Kaya ang pelikula, ipinapakita nito na kung gusto mong mapagbigyan ng Diyos sa publiko, dapat ay mapagbigyan ka muna sa lihim. Ganito rin ang buhay natin ngayon, di ba? Ng mga social media, kung saan lahat ay kailangang ipakita para makatanggap tayo ng papuri ng pag-aproba ng mga tao. Ipinapakita ng pelikula ang detalyeng unti-unti nating nakakalimutan sa paglipas ng panahon. Hindi natin kailangan ng palakpak o pagkilala ng iba. Ang mahalaga ay pagpapatunay ng Diyos sa ating patotoo. Amen. Kaya hindi ko na ikukwento dito para mapanood mo ang pelikula. Sa ngayon, marami na ring ayaw dumaan sa proseso. Kita sa buhay ni David na pinagdaanan niya lahat ng prosesong ito, di ba? Kasama na dyan, masyadong mabilis ang takbo ng isip natin mga kapatid. Gusto natin panoorin lahat sa bilis na 2.0, 3.0, tapos ano ang nangyayari? Minsan nalilimutan nating proseso ang buhay. Naalala mo ba yung Click? Isa yun sa mga napanood ko noon at pinakita talaga doon yan. Yung lalaki gamit ang remote control, pinifast forward niya ang mga bahagi ng buhay na ayaw niya o nakakainip kaya nilalaktawan niya ang mga prosesong yun. Pero sa bandang huli, mapapansin natin sa pelikula na hindi naging maganda ang resulta kasi ang buhay ay binubuo ng mga proseso at wala talagang silbi kung gusto mong laktawan ang mga yugto. Napansin ko rin na si Davi,
Hindi lang basta musikero, tama? Kung akala mo musical ang buong pelikula, hindi naman, may ilang kanta lang. Nada parecido com aquele filme Naaalala mo ba ang Prinsipe ng Ehipto? Para sa akin, ito ang pinakamahusay na pelikulang pambatang Kristiyano. Siyempre may ilang bagay doon na medyo binago, di ba? Kaugnay sa Biblia. Pero para mas madali itong maintindihan ng mga tao, kahit yung hindi Kristiyano. Hindi kailangang malaman lahat ng detalye, may mga bagay na di na dapat sabihin. Sa pelikula ni Davi, halata ang karahasan dahil isa siyang mandirigma. Sang-ayon ka ba? Imagine mostrando no lado violento. Dugo sa lahat ng dako. Mga kapatid, hindi kailangang makita ng mga bata ang mga ganitong bagay. May tamang panahon para dyan. Kaya mahalagang malaman mo na hindi ito musical na pelikula. Okay? Pero sa parehong panahon, ito ay isang pelikula na nagpapakita na ang pagpupuri ay isang sandata sa digmaan. Nakakatuwa dahil si Dabi, isang musikero, ay nagpapalayas ng demonyo sa hari. Naiintindihan ni Davi na para kay Saul, ang musika ay sandata sa digmaan, hindi lang basta mga nota. Kaya, ang bahaging iyon ay may maraming detalye at nakita kong napaka-interesante. Pero ang gusto kong sabihin sa inyo ay ganito. Dumating ang pelikulang ito para baguhin at ilagay tayo sa antas, sa level ng isang pelikulang Hollywood. Kung loloobin ng Diyos, magbubukas ito ng maraming pintuan para sa mga tao sa buong mundo. Mga taong hindi pa nakakakilala sa Ebanghelyo. Magkaroon sila ng pagkakataong makilala ang mga kwento sa Biblia na napakakapana-panabik, napakayaman sa detalye at punong-puno ng mga aral at leksyon. Totoo naman, kaya pwede kang magdasal na dalhin ng Diyos ang ganitong pelikula sa mas marami. Nais ng kumpanya na dalhin ang mga pagpapahalagang biblikal sa lipunang bumababa ang moralidad. Kung ikaw ay isang magulang at alam mo ang panganib ng agenda ng ideolohiya ng kasarian, di ba? Simula ngayon, gusto ko puro magagandang at kristyanong pelikula na lang ang mapanood ko sa mga pelikula. Siyempre, hindi nila malilito ang isip ng mga anak at kapatid natin. Sana nagustuhan ninyo ang mga komento ko dito. Hindi ako magsasalita ng marami kasi baka hindi mo magustuhan kung ikwento ko ang mahahalagang detalye ng pelikula. Tandaan, hindi lang ito tungkol kina David at Goliath. Marami pang mas malalim sa pelikula. Panoorin mo kaya pagkatapos. Iwan ang komento mo tungkol sa pananaw na di ko nabanggit pero interesante ring ibahagi. Ako nga pala si Pastor Antonio Jr. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi mo ito sa mas maraming tao at mag-subscribe ka sa aking channel. Araw-araw akong nagdadasal tuwing umaga at gabi para sa iyo. Pagpalain ka ng Diyos, malaking yakap.